Sa politika at showbiz sa Pilipinas, bihira ang mga kwento na nagtatagpo ang dalawang daigdig, ang mundo ng serbisyo publiko at ng entablado. Isang halimbawa nito ang buhay ni Shalani Soledad, isang babaeng naging konsehala, naging kilalang personalidad sa telebisyon at naging bahagi ng buzz sa media dahil sa kanyang kaugnayan sa isang prominenteng politiko. Ipinanganak si Shalani Carla San Ramon Soledad noong 27 ng Abril 1980 sa Camarines Sur. Bagamat may ama siyang si Adolfo Aguirre, dating chairman ng Bangko Filipino, halos 3 dekada silang nawalay noon at lumaki si Shalani sa pangangalaga ng kanyang lola at tiyo sa maternal side. Sa kanyang kabataan, lumaki rin may mga abala. Noong teenage years, nagtrabaho sila ng kanyang nakababatang kapatid sa Kuwait habang ang kanilang ina ay kumikita roon bilang overseas worker. Nang bumalik siya sa Pilipinas upang mag-aral, kumuha siya ng kursong Human Resources Management sa kolehiyo, subalit hindi niya natapos ito dahil sa unang pagsabak sa politika. Sa murang edad, naranasan niya ang hirap ng buhay, hindi perpektong pamilya, distansya sa ama at responsibilidad sa sarili, ngunit malinaw na may determinasyon siya. Gusto niya makapaglingkod at bumangon sa kabila ng mga pagsubok. Ito rin ang naging pundasyon ng kanyang hinaharap. Bago tuluyang pumasok sa elected office, nagtrabaho si Shalani noon sa local government sa probinsya at naging staff din siya ng isang senador. May panahong naging news reporter siya sa isang network. Nag-uulat noon ng mga coverage sa Kongreso. Noong 2004, nanalo siya bilang konsehala ng lungsod ng Valenzuela City mula sa 2nd District. Sa kanyang unang termino, naipasa niya ang Early Childhood Ordinance na layong tutukan ng welfare ng mga batang taga Valenzuela. Nanatili siya sa posisyong iyon hanggang 2013. Ang pagiging konsehala at ang kanyang mga proyekto ay nagsilbing pundasyon ng kanyang pampublikong imahe, isang babaeng aktibo at may malasakit sa komunidad. Ngunit hindi nagtagal, sinubukan niyang tumakbo para sa mas mataas na posisyon. Noong 2013, tumakbo siya para sa isang pwesto sa Kongreso, subalit natalo siya. Nang matapos ang kanyang termino bilang konsehala, ginamit ni Shalani ang kanyang kakaibang kombinasyon ng politikal na background at kakayahang umarte sa entablado. Noong 2010, inanyayahan siyang maging co-host ng primetime game show na Willing Willie sa TV5. Sa unang gabi pa lang ng pag-host, kitang-kita ang nervyos niya, ngunit naging simbolo rin siya ng bagong pag-asa at pag-angat. Mula konsehala patungo sa showbiz, maraming tagapanood ang nagulat. May potensyal ba siya bilang host? Maraming bumatigo sa kanyang estilo. May nagsabi na parang kulang sa energy. May nagsabing too modest siya para sa masiglang game show. Ngunit para kay Shalani, bagaman mahirap ang pag-aaral ng bagong mundo, tinanggap niya ito bilang isang paraan para makalimot sa mga sugat ng nakaraan at mabigyan ng sarili ng panibagong simula. Please welcome! Ito na po ang napakagandang si Miss Shalani! Isang napakagandang Saturday po sa lahat ng ating kapatid. Welcome to Willing Willie. Hi Willie. Ganda ng ano mo. Very bright ako maganda. Namimiss mo ba yung kulay na to? Ang partner po ng Tamang Daan, Mr. Palengke po. Color blue. Ba't di ka doon mag-show sa Malacanang? Di ba, baka may programa kayo. Ang isa sa mga pinakamalakas na tawag pansin sa buhay ni Shalani ay ang kanyang naging kaugnayan kay Pinoy. Ayon sa mga ulat, unang nagkakilalang dalawa noong 2005. Si Shalani noon ay reporter at si Aquino naman ay kongresista. Ngunit nagsimula ang romantikong relasyon nila noong mid-2008 nang may pagkakataong magkita sila sa isang steakhouse sa Quezon City. Noong 28 ng Hulyo 2008, nagkaroon sila ng first date. Nagpunta sa sinahan sa SM City, Valenzuela. Mula noon, naging usap-usapan ang relasyon nila, Metropolitan Fairy Tale. Para sa ilan, isang konsehal at isang makapangyarihang politiko. Ngunit noong Oktubre 2010, umiikot sa media ang balitang naghiwalay sila. Ayon sa pahayag ni Shalani, humina umano ang relasyon dahil pareho silang sobrang busy at nagkulang na ang oras para sa isa't isa. Hindi din siya tumangging sagutin ang mga intriga. Inamin niya na nasasaktan siya. Like any other human being, we get hurt and cry. Tinanong din siya kung may anak siya. Isang chismis na kumalat noon, maring tinanggi ni Shalani.
May ilang ulat na nagsasabing isang dahilan ng paghihiwalay ay ang hindi pag-aproba ng mga kapatid ni Pinoy sa relasyon, lalo na raw dahil sa mga chismis tungkol kay Shalani. Si Shalani mismo ay nagsabing kahit si Pinoy ay sweet, may limitasyon ang relasyon nila, lalo na't malaki ang pagbabago sa estado ng buhay kapag naging pangulo na siya. Matapos ang hiwalayan, hindi man kusa ngunit hindi rin ganap na naging tuluyang paglimot. Ayon sa isang panayam noong Abril 2011, sinabi ni Shalani na kahit hiwalay sila, may respeto pa rin sila sa isa't isa. Hindi rin lumabo ang imahe ni Shalani sa mata ng publiko dahil sa ex-girlfriend ng Pangulo. Sa katunayan, noong 2010, siya ang pangalawa sa pinakahinahanap sa internet sa Pilipinas, sunod lamang sa isang international na personalidad. Hindi nagtagal matapos ang hiwalayan kay Pinoy, muli siyang bumangon hindi sa politika kundi sa personal na buhay. Noong Setyembre 2011, inihayag ang engagement niya kay Ramon Romulo, isang kongresista sa Pasig at anak ng dating kalihim ng ugnayang panlabas na si Alberto Romulo. Noong Enero 22, 2012, naganap ang kanilang kasal sa Santa Rosa, Laguna. Ang kasal ay nilalarawan ng kanilang mga pamilya bilang pag-ibig, hindi para sa status o politika. Kahit pagkatapos ng kasal, nanatili si Shalani sa kanyang hosting job sa TV5 na nagpapatunay na hindi siya basta umalis sa pagiging public figure. Gayunpaman, may kinakaharap silang pagsubok bilang mag-asawa. Noong 2014, inamin nila na may kahirapan silang makabuo ng pamilya. Ayon sa kanila, kumonsulta sila sa isang OB-GYN dahil may fertility issues. Hanggang noong 2015, kinumpirma ng asawa ni Shalani na hindi muna siya babalik sa politiko dahil prioridad nila ang pagkakaroon ng anak at nais nilang ituon ang kanilang atensyon sa pagtatayo ng pamilya. Sa mga nagdaang taon, pinili ni Shalani na mamuhay ng tahimik. Ayon sa mga ulat, matapos ang kanyang pagtatangka sa 2013 congressional run at pagkatalo, hindi na siya muling tumakbo. Sa 2015, kinumpirma ng kanyang asawa na nagpapaliban muna sila sa mga plano para sa politika. Sa 2021, nang pumanaw si Pinoy, may ilang nagsabing may agam-agam dahil di umano hindi nagbigay ng pampublikong pakikiramay si Shalani. Pero may lumabas na pahayag ng tahimik siyang nanalangin para sa kaluluwa ng yumaong Pangulo at may komunikasyon pa rin siya sa ilang dating kilala. Noong 2023, isang artikulo ang nagbalik tanaw sa kanyang buhay. Tinukoy na siya ay dating co-host ni Willie Revillame at dating kasintahan ni Pinoy. Ayon sa ulat, wala pa silang anak ni Roman, bagaman may mga pagsisika para mabiyayaan sila nito. Hindi perpekto ang kwento ni Shalani. Puno ito ng liko, sakit at pagbabago. Pero gaya ng isang mahaba at mabagal na paglalakbay, natutunan niyang pahalagahan ng mga sandaling tahimik at payapa at ang mga taong tunay na may malasakit. Sa dulo, maaring hindi siya nanalo muli sa politika at maaring hindi siya naging artista ng matagal,